Hindi naman tumitigil ang pagtatrabaho. Ang question, anong trinatrabaho natin? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong manatiling updated sa mga maiinit na balitang politika, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa bawat bagong video na aming inilalabas. At ito na nga mga kababayan. Kasi magiging 13 na sila. Kasi tumawid na ng bakod si Senator Joel Villanueva. At alam niyo po, baka akala nila ito ay tagumpay ng Senado o ng bloke ni Senator Sherwin Gatchalian. Ay ito po ay yung nangyayari rito ay isang madilim na araw para sa kasarinlan o independence ng ating Senado. Aray ko. Aray. Kasi, unang-una, bakit pinatawag tong special session na to? Huwag na tayong maglokohan pa rito, Mr. President. When I say Mr. President Marcos Jr., pinatawag nyo rito kasi gusto nyong kontrolin ang Senado. Pinatawag nyo to kasi para mawala yung gulos sapagkat na-pressure nyo na si Senator Joel Villanueva na lumipat sa bakod ng grupo ni Gatchalian. At paano nyo na-pressure sapagkat may mga kaso po na nakaamba laban kay Joel Villanueva mula sa tuta ninyong ombudsman. Huwag na tayo maglokohan pa. Yan lang po yan ha. Huwag nyo nang insultuhin ang aming talino, ang talino ng mga Pilipino. Alam po namin kung ano pong nangyari dyan. Sinampulan nyo si Jinggoy, nakulong, at sinabi nyo kay Joel Villanueva, pag hindi ka lumipat, pag nagmatigas ka dyan, ay yan din ang sasapiti ninyo. Kaso nyo, mas madaling takutin si Joel Villanueva, tumawid. Okay, that's number one. Wasak na po ang kasarinlan ng Senado. Klarong-klaro po sa sinabi ni Senator Gatchalian. Kaya sila mag-special session kasi gusto ng Malacanang, gusto ng Malacanang na maayos yung gulo. Gusto ng Malacanang. Kailan ba dapat sumunod ang Senado sa kagustuhan ng Malacanang? Hindi ba ang Senado ay bahagi ng lehislatura? Dalawang chambers ang legislature, the upper house or the chamber of the Senate and the House of Representatives o lower house. Lower house, yes. Oo. Although ayaw nilang sabihin lower house kasi para daw sila ay parang inferior, di ba? Parang mas mahina daw sila sa mga senador. So House of Representatives, okay, sige. May mga mas magagaling din naman na mga tao sa House na mas magagaling sa ilang senador. Papatas lang naman sila. Pero attorney, ngunit, pagka sinabi mong gagawin natin to kasi gusto ng Pangulo na maayos na yung gulo dyan, sumusunod na kayo sa Pangulo. Sira na po yung independence ng ating Senado. Pinakikita nyo na kayo ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng Malacanang. Okay, number 3 puntos. Bakit kailangang tumawag ng special session at kumuha ng isa, pressure ng isang senador para kayo maging 13? That is an explicit admission na yung 12 ay hindi sapat para gawin yung ginawa ninyo. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi quorum. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi majority. Hindi po majority ng 24 ang 12, ang majority ng 24 ay 13. Yan ay pag-amin na malabo. Senator Gatchalian, ang iyong pagdepende o pag-rely sa Avellino versus Cuenco. At bakit po hindi talagang matibay? Sapagkat alam nyo, hindi nyo lang sasabihin. Yan ang fault minsan. Hindi ko naman sinasabing ninoloko tayo ni Win Gatchalian. Let's give him the benefit of the doubt. Alam nyo, may history kami niyang si Win. Kaibigan ko po yan. 2 beses lumaban yan. Talagang kinampanya ko yan sapagkat kaibigan ko ang tatay niyan. Pero
Wala akong hininging kapalit, kahit pera, kahit pabor, ni isang beses. Alam niyo yan, Senator Gatchalian, never akong lumapit sa inyo na humingi ng pabor sa inyo. But lately, Senator Gatchalian has been receiving bomb advice from his legal advisors. Ewan ko kung ang legal advisor niya, yung dating dean ng law school ng One Ball University. Kasi nung nasa Senado po ako, at nire-represent ko si Cassandra Leong, alam nyo, sabi ni Senator Gatchalian nung pinayuhan ko ang aking kliyente na to invoke the right to remain silent and the right against self-incrimination. Alam nyo, sabi ba naman ni Win, I think your lawyer is giving you bad advice. Oh. Paano naging bad advice yung rights ng Constitution? So ako, sumama ang loob ko kasi alam kong kaibigan ko siya, ayoko namang mang-away doon. At nakakahiya naman, senador siya. I wrote him a 5-page letter. Sabi ko, Win, alam mo, mahal kita, kaibigan kita, pero huwag kang makikinig kung kani-kanino. Eto, pinakita ko sa kanya lahat ng batas, lahat ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing the right against self-incrimination and the right to remain silent is available sa lahat ng proceedings, maging kriminal, maging civil, maging administrative, at pati na sa Senado. Ayun. Nakalagay po roon sa klarong-klaro. Kaya tumawag sa akin yung kanyang staff, sabi ni staff niya, Ano sabi? si Ana yung pangalan. Okay. Sabi ni Senator, sorry daw. Sabi ko, pambihira naman siya eh. Akako, kailangan pa ba naman sabihin niya in public? Pero that being as it is, etong advice na ito ay mali na naman para sa akin. Yung reliance sa Avellino versus Cuenco, yan ang sinasabi ko nga na ang batas, hindi ko po sinasabing kapag ikaw ay hindi abogado ay hindi mo alam ang batas. Meron ngang mga abogado hindi alam ang batas eh. Katulad ni Representative Luis. Di ba? Grabe na yan. Di ba? Kasi napakapangit nga. Nung mga sinasabi niya tungkol sa batas. Kala ko madilim yung batas. At kaya po ko nga, si Representative Sendanya, tabingi ang pangangatuwiran. Ala. Oo. Ayun na. Oo. Kasi nga, ang batas po, pinag-aaralan po talaga yan. Mahirap. Hindi ko nilalait yung mga hindi abogado. Kasi, we have to admit, parang ako, pagka sinabi, ako nakapag-aral tayo, di ba? Graduate tayo ng law. Pero pag sinabi mo sa akin, pare, drawing ka nga ng plano ng bahay. Malabo. Ba, hindi pwede. Maguguho yung bahay na yun. Parang flood control project yun, no? Di ba? Oo naman. Kasi, hindi ko kaya. Bagamat nakapag-aral tayo, medyo metalino naman tayo ng konti, hindi natin kaya, hindi natin linya yon. Yung batas, mahirap po yan. Yung Avellino versus Cuenco, very tricky yan. Kasi unang-una, that was decided under the 1935 Constitution na iba yung wordings kung ano yung majority. Number 2, sinabi na mismo ng Korte Suprema doon sa Avellino versus Cuenco na etong kasong to is dependent on the peculiar circumstances of the Senate at the time. Ano yung peculiar circumstances? Yung isa ay nasa abroad. Therefore, beyond the reach of the compulsory processes of the Senate. Number 2, yun pong Avellino versus Cuenco, nag-umpisa po yun ay may quorum. And then later on, nawalan ng quorum. Okay. Ito po, nag-umpisa, wala ng quorum yung ginawa ni Gatchalian. Okay? Okay, number 3, doon po sa Avellino, tinry muna nilang makakuha ng quorum. How? By trying to arrest yung mga absent members. Kasi may kapangyarihan po ang Senate President na gawin yun. Dito, wala silang ginawang ganon. Marami pong pagkakaiba noon. Eto, walang nasa abroad, walang quorum at the start, hindi katulad ng Avellino, at hindi po tinry na gamitin yung compulsory process para magkaroon ng quorum. Ibang-iba po yung Avellino. Kaya yan po ang dapat pinag-aaralan. Kaya nga po, yung sinasabi nila, eto, nagsampa na ng
reklamo or petisyon sa ating Korte Suprema ang grupo ni Alan Peter Cayetano. At ang akin pong opinion dyan ay bilang isang payak na abogado na small time lang naman ay dapat po desisyonan ng Supreme Court yan. Notwithstanding na maaring maging moot and academic ang issue kasi kung makaka-30 na po sila ngayon Ayun. at 30 na sila ngayon. Bakit? Sapagkat napakahalaga po na i-determine kung yung ginawa nung una, nung Gatchalian Black, na bigla silang nag-sesyon na 12 lamang sila. Bigla nilang dineclare na may quorum at sila ay dineclare nilang vacant ang lahat ng posisyon. Pwera lang daw ang Senate President. Magulo nga po ang kanilang magulo ang kanilang stand eh. Hindi dineclare nilang vacant lahat ng posisyon ng Senado, no? Pero hindi yung nila, SP hindi. sabi nila, hindi namin kayang mag-elect ng SP kasi 13 kailangan sa SP. Ayon daw sa konstitusyon, nakalimutan nila na sa sarili nilang rules, yung Section 2, Rule 2, Section 1, o Section 2 yata, ay nakalagay doon na sinunod nila yung rule sa konstitusyon sa lahat ng officer. Sinabi nila, not only the Senate President, but all the officers of the Senate, dapat majority of all the members of the Senate. Okay? O kaya, yung pagiging acting president ay questionable yun. Bakit? Okay, sabihin mo ng valid. Assuming without conceding na valid yung sinasabi na vacant ang lahat, ang Senate President ay hindi makadischarge ng kanyang function kasi wala siya ron. Di ba? Anong rule sa Senate? Yung rules nila. Yung sarili nilang rules na silang gumawa. Yung President pro tempore ang ilalagay. Sinong President pro tempore na elected by 13 members, not 12? Si Loren Legarda. Okay. Ngayon, sinasabi nila noon, ito natatawa ako sabi nila, hindi, kinilala na kami ng Pangulo, yung mga dean ng mga law students, ng law schools, kinilala kami, yung IBP, kinilala kami, etc. etc. Baliwala po yan, At hindi dahil nagiging ulalo na ang IBP, kundi, hindi kahit buong mundo kilalanin ka kung yan ay labag sa konstitusyon ng Pilipinas. Baliwala yan. Sapagkat ang konstitusyon po ang pinakamataas na batas. Hindi po pwedeng ibahin ang sinasabi sa konstitusyon kahit tayo ay mag-survey o kilalanin ka ng kahit sino dyan, yun pa rin ang nakalagay sa konstitusyon dahil yan ay konstitusyon. Hindi pwedeng baguhin. Pwede ba naman baguhin ng IBP ang konstitusyon? Pwede ba naman baguhin ng mga law deans ang Hindi konstitusyon? na. Hindi po. Oo. Kung anong nakalagay dyan ay nariyan na. Ayun. Kaya nararapat lamang po na dalhin na yan sa Korte Suprema upang malaban kung ano po ang talagang kailangan para sa quorum. Yan ba ay 12 o 13? Ayun. Yan ba ay base sa 24? Lagi o iba? Importante po kahit maging moot and academic. Bakit? Sapagkat meron pong doktrina sa ating batas, sa ating mga desisyon ng Korte Suprema. Merong mga question na bagamat moot and academic, ibig sabihin, baliwala na kung mag-decide ka kung sinong legal kasi 30 na sila ngayon, di ba? Oh, yes. Kung anong gawin nila, syempre, may quorum na yan. Tapos Meron na yung na, usapan. Kasi, meron tinatawag na bagay na capable of repetition but evading review. Ano yung capable of repetition but evading review? Pwedeng maulit. Pwedeng maulit. Tama ka. At kailangang magdesisyon ang Korte Suprema upang hindi na maulit. Para hindi na makakanta yung black ni Gatchalian na sana'y maulit muli. Praise God for this opportunity. Makamusta kayo? Thank you sa lahat ng nangangamusta, lalong-lalo po dun sa mga nagpe-pray, nag-encourage. At kahit sa inyong mga nagre-criticize, importante sa ating demokrasya na kung tingin yung tama ay mag-encourage at kung tingin yung mali ay mapakinggan namin ang inyong boses. Kaya nga starting today, pipilitin namin
na hindi lang po ako nagsasalita, kung hindi nakikinig ng mabuti kami sa inyo. So sa comments po, kung may mga questions kayo, unlike before po na ako mismong may hawak ng phone at kapag ka nagla-live, binabasa ko po. But ngayon po, ililista po namin and then in our next broadcast. We're also inviting groups, not only those who are supportive, those po na hindi naniniwala sa ating mga paninindigan, student groups, teachers groups, mga healthcare, we're willing to sit down with you in private or with Facebook at pag-usapan po natin ang mga issue sa ating lipunan. Why do we start out by praising and thanking God? Because we are here for one reason. Because we are God's creation and because God has a purpose sa ating buhay. So let me start out with that, no? Sa aking pagbabati sa lahat sa inyo, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs na grabe po ang sakripisyo, lalo po sa mga panahon ngayon ng krisis. Sa aming pagbati sa inyo, obligasyon po namin na magtrabaho. So the last few weeks, napakinggan nyo yung word na work or parating sinasabing trabaho, trabaho, di ba? Tapos yung iba, kasi actually kung pumunta ako sa Senate yesterday at tinanong ako, Sir, are you going to work? Or Sir, magtatrabaho ba kayo? Ang isasagot ko sa kanila kasi, mali ang tanong nyo eh. Bakit po? Never naman tayo tumigil sa pagtatrabaho. From May 11, when we were elected as Senate President, until yesterday, when we were replaced as Senate President, hindi naman tumitigil ang pagtatrabaho. Ang question, anong trinatrabaho natin? What is our work? Siguro, if I may use a term, nation building. Yan kasi maintindihan ng lahat, nation building. Pero babalikan ko muna yon. There was a time sa Bible po na, alam niyo naman po, nung araw, ang pagbiyahe ay, meron na rin po silang mga vapor noon or mga bangka. Pero of course, ang most na biyahe ay mga kabayo, donkey, may gumagamit po ng camels, but most people, they walk, di ba? They walk. That's why nga po ang mga Hudyo, pagkapapasok po sa isang bahay, ang paa ang huhugasan, kasi sandalyas, di ba? Wala pa namang Nike, Adidas, Puma, nung mga panahon na yon. Wala rin pong mga hotel, mga Shell, Phoenix, mga gasolinahan na kompleto ng mga restaurant na may Kenny Rogers or KFC or McDo or Jollibee nun. So, nung isang beses po na maglalakbay ang mga apostles kasama ang Panginoon Hesukristo, nabasa po ng ating Panginoon Hesukristo ang pag-iisip po ng mga apostles. So, nung tinanong po siya, because they were asking each other, nagtatanungan sila, ang tanungan nila sa isa't isa, saan tayo kakain? Saan tayo matutulog? May pera ba tayo? Miracle after miracle, nasaksihan na po nila. So, ang sabi ng Panginoon Hesukristo sa kanila, seek first my kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. So, there are many, many lessons there. But what are the relevant lessons for us today? One, seek the kind of nation we want, di ba? Parati natin sinasabi, ganito ang gusto natin Pilipinas. Actually, mas madalas natin sabihin, ano yung Pilipinas na ayaw natin. Pero we have to envision the Pilipinas na gusto natin. So, hindi ba pag nagdadasal, let me address myself to Christians, no? Whether you're Anglican, Catholic, Evangelical Christians, di ba parati nating sinasabi sa Lord's Prayer or Apostles, yung tinuro ng Panginoon Hesukristo sa mga apostles, yung part na sinasabing, your kingdom come here on earth as it is in heaven. Ano po ibig sabihin nun? Bakit po tayo nagdadasal na yung kingdom mo sa heaven dumating dito sa earth? Kasi po perfect ang kingdom sa heaven. Walang gutom, walang injustice, wala pong nag-aaway-away, wala pong corruption, wala pong baha, kaya wala rin flood control scandal, walang may sakit, di ba? So, but it's also about a culture. So, when the British colonized Singapore, they brought the British culture. When the Americans colonized the Philippines, they brought the American culture. Kaya tayo halo-halo po yung culture because ancient times, marami ng Chinese traders, and then dumating ang Kastila,
Then for a short while, dumating ang mga Hapon, but that was a different story. And then the Americans until Commonwealth. So what's my point? No? My point, lesson number 1, seeking His kingdom, tapos sabi, everything comes to you. Same thing po. If we build the kind of environment, the kind of culture, the kind of nation we want, hindi na natin kailangan pag-usapan yung corruption, yung equality, lack of opportunity, because magiging built-in na yon. So despite miracle after miracle, the Lord Jesus had to remind the apostles, huwag nyo nang isipin anong kakainin nyo. Huwag nyo nang isipin saan tayo matutulog. Huwag nyo nang iisipin na mapapagod ba tayo, saan tayo magpapahinga. Ang isipin nyo, ang kaharian ko at sino ako or yung righteousness ng Panginoon. So, I am constantly reminded, despite po na nagro-rotation po ang bagong 13 o bagong majority sa pag-criticize, I have to keep on message. I have to continue talking to you and explain what we're fighting for. Let me read this and let me ask you if it resonates with you, no? So, syempre, pag nag-survey, halimbawa tayo ngayon, tapos inisa-isa, anong klaseng Pilipinas ang gusto nyo? Diba? Anong napipicture nyo? Siguro the easiest way to say it is some will say, Sir, parang Singapore. Sir, parang Japan. Sir, parang Switzerland. Depende kung anong napuntahan mo or nakita mo, di ba? What do you think of this? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve, develop patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. So yon, medyo sa umpisa at saka sa dulo, giveaway kasi hindi po to nilikha lang ngayon or sinulat or hindi to chinat GPT or hindi to yung parang survey, kung hindi ito po yung preamble sa ating 1987 Philippine Constitution, di ba? Ibig sabihin po, ito po ang attempt na i-articulate kung anong Pilipinas ang gusto natin. Can I highlight for today? 1, the aid of Almighty God. So dun po sa inyo naman nagsasabing, wag nating isama ang usapin Diyos o ang batas ng Diyos sa batas ng tao o gobyerno. Hindi po mismong konstitusyon natin sinasabi in the aid of the Almighty God. I agree with you if you say na wag nating sabihin ang Diyos kampi kami sa amin or kampi sa inyo o kayo demonyo kami. Ganito. I agree with you kasi nga dapat we're on God's side. Hindi dapat nating claim na God is on our side, di ba? But yung salita ng Diyos ay importante. So that's number 1. Number 2, malinaw na malinaw dito. Rule of law, ibig sabihin po, hindi tao yung masusunod kung hindi batas, di ba? At nakalagay din po dito yung sinasabing regime of truth, justice, no? So ibig sabihin po, kailangan maghari ang katotohanan. So let me go to a new word, cover. Cover. What does it mean to be covered or to have cover? Diba? So sa libro, yung cover, yun yung ibabaw. Pero halimbawa, sa ating mga Kristiyano ulit, mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, let me use the biblical principles and talk a little bit about what is close to my heart in what I've learned dun sa biblical principles. So halimbawa, sa mga Kristiyano, hindi po ang ating sariling gawa or hindi tayo worthy na ma-reconcile sa Panginoon. Pero paano yon? May utang tayo, may kasalanan tayo. We are covered by the blood of Jesus. You are covered, di ba? So pag sinabi kong halimbawa, George, in advance mo 3 months na sweldo. Sir, sabi mo last time, pag nag-overtime ako ng etong habang SP ka, covered na yung utang ko, di ba? Bayad na yon. So, napaka-importante po ng word na cover. Okay. Having said that, ano po ang ibig sabihin pag sinabi natin na ngayon na recovered? Ibig sabihin na cover dati, nawala, nire-recover mo.